Merong strategy sa mga botohan, ginagawa ng mga politiko, mga kandidato, na mag-a-announce sila ng tatakbo sila sa isang posisyon, lalo-lalo na sa pagiging pangulo, kapag malapit ng eleksyon, kasi baka mabinay sila. So ano tong binay? Ibig sabihin nito, katulad kay Binay, maaga siya nag-anunsyo, kaya yung pagkalito ng mga kalaban ay nalilihis na nagiging sigurado sila na ito magiging kalaban. At sa pag-iisip na ang isang taong ito ay kalaban, ang isang political strategy isiraan, no? So kay BP Sara ay hindi nag-a-announce pero sure sila ang mga kalaban na kailangan na nila kagad sirain kasi baka tumakbo sa 2028 bilang isang pangulo. Ang kukulit nyo kay Sara Duterte. 2023 pa lang naninira na kayo. Ramdam nyo na kagad ang pagiging malakas ni VP Sara kung tatakbo siya, sakaling tatakbo siya bilang isang presidente sa 2028. Kaya sinunod-sunod nyo, tinira-tira nyo, no? So nag-announce na tuloy yung isang tao na tatakbo siya bilang isang presidente. Paano na ngayon na nga? Nag-declare ng ating VP Sara na tatakbo sa 2028 bilang presidente ng Pilipinas. At for sure, napakaraming natuwa, nagalak, no? Kasi kahit naririnig natin sa kanya na sa mga interview niya tatakbo siya, walang conference na ginawa na sasabihin talaga natatakbo siya for 2028 bilang isang presidente. Pero kahapon, nag-declare na siya, maraming natuwa at for sure may kakaunting nalungkot. Ang ina-expect natin ngayon, ano yung pakiramdam ng mga kalaban ni BP Sara? Ang kukulit nyo kasi kung ano-ano mga kaso, impeachment, ang pinafile nyo kay Sara. Ayan, napilitan tuloy mag-announce. Nang asar na naman tuloy sa inyo. Kung ako lulugar sa mga kalaban, ano kaya mararamdaman ko nung in-announce yan ni VP Sara na tatakbo siya bilang Pangulo? Nanginig ba kayo? Or ina-expect ba namin na yung pang-apat na final yung impeachment kay Sara ay dadagdagan? Ngayon, ang magiging utak ng mga tao since nag-announce si VP Sara, tatakbo siya sa 2028 presidential election. Kahit ano pang pag-file nyo ng impeachment sa kanya, kahit ano pang kabalaunan, kasinungalingan ang itanim yung kaso, impeachment, mananatili ang pag-iisip namin na kaya nyo yung ginagawa ay hindi para sa bayan. At hindi para dahil merong isang politiko na nagnakaw, kundi ginagawa nyo yan kasi merong eleksyon na matagal nyo nang pinaghahandaan kaya paulit-ulit yung kinakasuhan si Sara para hindi makalaban. Kumakapit kayo sa impeachment dahil merong batas na kapag ang isang tao ay na-file ng impeachment at nagtagumpay ay hindi na pwedeng tumakbo. Diyan kayo nakakapit sa impeachment, no? Hindi niyo i-impeach yung mga nagpirma dito sa bilyong mga nakawan sa flood control. Nakatutok kayo kay Sara Duterte. Tapos sabihin nyo, ginagawa niyo yan para sa taong bayan. Diyan lang kayo nakatuon. Kasi, etong mga dapat yung filean ng impeachment na totoong nagnakaw naman talaga sa kaban ng bayan na bilyon-bilyon na nasa harap ninyo na ayaw yung mga magsalita, hindi nyo naman makakalaban yan sa eleksyon. Si BP Sara Duterte naman talaga ang pinaka number one na totoong makakatunggalin ninyo. At kahit ano pang gawin ninyo, mananatili sa isip namin na mas pag-iisipan ninyo pa, kung may pag-iisip ha, ang pwedeng gawin para mapigilan ang pagtakbo ni Sara Duterte. Kagaya nga sinabi ni Risa Ontiveros, si Sara Duterte daw ang isa sa pinakamalakas na kandidato ng 2028. Kaya nag-announce sa Sara Duterte. Malakas pala eh. At sa pagiging malakas, walang magagawa ang mga kagaya yung mga mahihina para maudlot ang pagtakbo ni Sara Duterte. At syempre, to our Vice President Sara Duterte, salamat. At sa pagiging matagumpay mo sa 2028, at sure akong papalarin ka, sure kaming lahat na nakasuporta sa'yo, marami kami, kumpara sa mga bayaran, kumpara sa mga syungak-syungakan, ha? Nakasuporta kami sa'yo, aming Vice President Sara Duterte, na magiging aming Pangulo. Nasa likod mo kami na hindi lang balikan alamin ang mga totoong magnanakaw,
ang mga nagtuligsa sa'yo, ang mga katarantaduhan na ginawa ng mga nagsasabing para kami sa taong bayan, sigaw ito ng taong bayan, silipin ang lahat ng mga ginawa nila, hindi lang dahil sa revenge. Naniniwala ako na kaya nila gustong maupo dahil meron silang tinatago. At sa pagtatago ng mga yan, na hindi mga magagandang ginawa nila, ang naargabyado ay ang taong bayan. We support you for 2028 sa pagiging isang presidente. Lahat kami nakasuporta sa iyo. At dahil sa iyo ako bilang isang simpleng mamamayan, aminado na walang tiwala sa mga kandidato na nagparehistro ng nakarang eleksyon dahil nag-i-endorse ka pa lang. First time kong bumoto nung nag-i-endorse ka. Hindi kasi ako nakaboto nung kay Marcos nung President at Vice President Sara Duterte. Nung mga nag-i-intense, nakuha ni VP Sara ang aking loob na ikaw ay totoong tao, na nakakaawang ginagawa sa'yo, binubugbog ka, niyuyurakan ka. Doon ako napabotante na teka, may nangangailangan talaga ng totoong boto. At naniniwala ko na hindi ako nag-iisa sa ganyang pag-iisip na walang tiwala sa lahat ng kandidato. At bumalik lang nung si Sara Duterte ay nag-endorso. At mas lalong gagamitin ng tama ang aking boto sa pagkakandidato, pagtakbo ni Sara Duterte bilang isang presidente.